Sino nga ba ang magugulat kung ang San Miguel Beermen ay i-trade na itong si Chris Rosales dito sa Titan Ultra at posible raw na baka ang maging kapalit nito ay si Joshua Monson. So magtatanong siguro yung iba, bakit si Joshua Monson? Hindi ba itong si Monson ay iti-trade daw dito sa Titan sa Converge Fiber XS kapalit ni Alex Stockton? Mukhang napurnada na yung trade na yan at ang mangyayari ngayon daw si Stockton ay dadali sa Blackwater Bossing. Hindi pa tiyak kung sino magiging kapalit. Kaya ngayon ito si Monson mukhang magiging open na i-trade naman dito sa San Miguel at ang ipapalit ng San Miguel si Chris Rosales at baka isama na doon si Jeron Teng or si Chris Miller. Posible Rosales Miller o kaya Rosales Teng ang mangyaring trade. If ever matuloy nga to, sa tingin ko pwede talaga yan para dito sa San Miguel at malaki may magbabago, magiging malaki improvement ng rotation ng Beermen kung sakaling makuha nila si Monson. Sa tingin ko itong si Coach Leo Austria, alam na niya kung ano kinakailangan pagdating dito sa pag-acquire ng mga nasabing player at yung dalawang player na ibibigay nila, si Rosales at si Miller o kaya si Rosales at si Teng. Sa tingin ko magiging patas na yan for Joshua Monson. Alam natin na top scorer itong si Monson dito sa PBA Philippine Cup. Kaya nga dalawang player ang kinakailangan bitawan ng San Miguel. At kung sakasakali nga na ito yung mangyari, sa tingin ko pwede naman talaga na magawa yan ng San Miguel na hindi sila magkakaroon ng masyadong problema pagdating sa pag-adjust sa kanilang lineup. Itong si Chris Rosales, alam natin third string point guard yan ng SMB. Kaya hindi siguro masyadong iindahin ng Beermen kung mawala yan. Kung sakali naman na ito si Monson ang makuha nila, alam natin na malaki maiko-contribute niyan pagdating dito sa kanilang lineup dahil si Monson ay talagang isa doon sa mga tinatawag na top players ngayon dito sa PBA, walang makakatanggi dyan. Kaya nga kung sakasakali na itong si Joshua Monson, maganda yan sa Beermen. At ang isa pang team ngayon na posibleng gumawa ng malaking move, Rain or Shine Elasto Painters. Siyempre, alam na natin na itong Rain or Shine ngayon ay eliminated na at maraming na-disappoint dito sa kanilang kampanya. Dahil sa paniwala ng karamihan, dapat mas malayo ang narating nitong si Coach Yeng Yao. Lalo na at alam natin na isa to sa mga sabihin nating best coaches sa PBA. So pwede talaga dapat, sabi nga nila, dapat nakapasok to ng semis or sabi nga ng iba, dapat naka-finals na to. Talagang malaking bagay yung nawala si Kit Dato do sa roster nila. Pero mukhang ang gusto ngayon mangyari talaga nitong si Coach Yeng Yao ay magbago yung sistema ng kanyang team. Kaya baka mag-trade sila dito sa Phoenix Jewel Masters at kunin itong si Kai Balungay. Dahil talagang big man ang kulang dito sa ROS. Kaya mukhang nababagay nga na makuha nila ang nasabing center ng Fuel Masters. If ever matuloy ito, sa tingin ko malaki mag-itutulong nitong si Kai Balungay dito kay Coach Yeng Yao. Of course, ang magiging sabihin nating posibleng hadlang dyan na yung hihilingin kapalit nitong si Coach Willie Wilson. Dahil itong si Kai Balungay naman ay yan yung tinatawag na cornerstone nitong si Coach Wilson sa Phoenix. Kaya kung makukuha nila to, kung ite-trade nila yan, sigurado na matindi rin yung kakailanganin nilang kapalit. Kaya nga itong si Coach Yeng Yao, sigurado na baka i-offer niya si Luis Villegas at si Anton Asistio para dito kay Kai Balungay. Baka nga kinakailangan pa nila samahan niya ng second round draft pick. Pero kung ikaw naman ang Rain or Shine, dapat willing ka na gumawa ng mga ganitong malaking moves. Dahil sabi nga nila napapanahon na para manalo ulit ng kampyonato itong Rain or Shine. Dahil sobrang tagal na namin na hindi nanalo ang isang independent team dito sa PBA. Kaya dapat na talaga na ito yung mangyari na sa lalo't madaling panahon.